Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, kabanata 3121. Ang lakas ni Bingyao ay halata sa lahat, ngunit ngayon, ito ay gaanong itinaboy ni Florian gamit ang isang palad, na kung saan ay hindi ka panipaniwala. Kailan naging malakas ang lalaking ito, ikaw si Jack, na hinarang ni Donahue, ay humihimok sa kanyang ulo. Pagtingin kay Donahue, maloko siya, anong nangyari, bakit nililigtas ng taong ito ang kanyang sarili? At pamilyar ang hininga sa kanyang katawan, eksaktong kapareho nito kay Pluto. Napag-alaman ang mga pag-aalinlangan ni Jack, malamig na sinabi ni Donahue. Mga bagay na walang silbi, ang bagong may-ari ay narito, hindi mo ba alam na tinatanggap ito? Ang bagong may-ari narinig ito, ang puso ni Jack ay nagulat, at naintindihan niya sa isang iglap, at mabilis na lumuhad at sumigaw, "Subordinate Jack, kamahalang Pluto, ano narinig ito?" Biglang sumabog ang madla, at si Daryl at lahat ay nagkatinginan, ganap na bobo. Kahit si Bingyao ay nakakunot ang noo, nakatingala sa itaas at pababa kay Donahue, na bigla. Ikaw sa wakas, nagreaksyon si Bingyao, nakatingin kay Donahue at nagtanong, nilamon mo ang kapangyarihan ni Hades. Palitan mo siya, bahagyang ngumiti si Donahue at tumango kay Bingyao, oo, dati. Ang hari ng Pluto ay nawasak sa akin, nakikita na mayroon kang isang espesyal na ugali, ikaw ang reyna ng Pluto. Tulad ng inaasahan, ikaw ay malamig at mayabang tulad ng mga alingawngaw. Tulad ng sinabi niya, si Donahue ay tumingin sa paligid ng madla at nagpatuloy. Lahat, hindi ko na ito itinatago, hindi ako si Florian, ngunit si Donahue. Nabilanggo ako sa purgatoryo ng aswang na walang hanggan, ngunit ako ay isang basbas. Masyadong malaki ang kapalaran, at sa wakas ay nakatakas. Sa pagsasalita nito, nais ko ring pasalamatan si Pallas Chester. Hindi ito para sa kanyang tulong, at hindi ako makakatakas mula sa mundo ng aswang. Pagkalabas ko, tumakbo ako sa batang si Florian, ngayon ko lang nilamon ang kapangyarihan ng Nine Heaven Saints, at inalis ko ang aking katawan sa kritikal na panahon ng pagsasama. Narinig ito, si Daryl o iba pa, lahat sila ay natigilan sa lugar ng mahabang panahon. Ngunit darating ang Diyos, lalo na si Daryl, uminga ang utak niya, halos sumabog. Ito pala sa katawan ni Florian ang kaluluwa ni Donahue. Ito ay si Donahue ay ang lumaban-laban sa Haring Kenny sa dambana ng panalangin ng South Cloud Imperial Palace. Bukod dito, nilamon ni Donahue kalaunan ang kapangyarihan ni Pluto. Sinabi lamang niya ang lahat ng totoo, gusto mo ba haha? Nang palihim na nagbulang-bulungan si Daryl, malamig nang umiti si Donahue at nagpatuloy. Hindi mo kailangang hulaan, ang dahilan kung bakit ako, sinabi ang lahat ng paglabas nito, nais kong maghintay ka at mamatay ng malinaw. Dahil ang nakaraang Pluto ay nagbigay daan sa akin, paano ako makakapagbigay ng kalahati? Nahulog ang tinig, at ang mga mata ni Donahue ay kumislap ng malamig na ilaw, at bigla siyang tinaas ang kamay niya. Ha, biglang, ang milyon-milyong hukbo ng kamatayan na nag-freeze sa lugar, isa-isa, na parang mayroon silang buhay, ay naglabas ng isang paos na alulong, sumugod sa Longman Pass na parang isang alon. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na maraming mga sect masters at tagapagtanggol ng Longman Pass ang huli na upang makapagreaksyon. Sa isang iglap, maraming tao ang namatay ng malubha sa isang dugo. Pagkakita sa eksenang ito, namumula ang mga mata ni Dax, at may isang alulong, pinisil niya ang palakol at diretsyong sumugod patungo kay Donahue. Sa susunod na segundo, ang puwersa ng Sky Axe ay humimok palabas, na sumabog ng isang hawakan ng ginintoang ilaw, at nagwalis patungo kay Donahue. Whoosh whoosh, sa parehong oras, sina Daryl at Bingyao ay sumiklab din, nagmamadaling patungo kay Donahue. Nang makita ang paparating na karamihan ng tao, malamig na humilik si Donahue. Dax, gumamit ng palakol sa harap ko, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob at ko Daryl? Nalinis namin ang aming mga nakaraang hinaing, kaya hindi ko nais mong patayin ka. Hanggat sumuko ka, mapapanatili kitang buhay. Habang nagsasalita,
Dahan-daang itinaas ni Donahue ang kanyang kamay, at ang sumisindak na masamang espiritu ay sumabog, na bumubuo ng isang itim na whirlpool. Maaari mong makita ang gintong ilaw na sumabog mula sa direkta ang bukas na palakol, napalunok at nawala. Damn it. Kabanata 3122. Alam mo ako ng matagal, nang makita ko ang pagsuko. Sabi ni Daryl, ang hangin ay umusag sa galit, at sumigaw kay Donahue, at ikaw, isang beses na isang tao mula sa mainland, ngayon ay nagdadala ng hukbo ng kamatayan upang saktan ang mainland. Kahit na ikaw ay naging Pluto, ikaw din ay isang makasalanan ng mga edad. Narinig ito, biglang naging pangit ng mukha ni Donahue. Okay, napakahusay. Sa susunod na segundo, ang mga mata ni Donahue ay kumislap ng malamig na ilaw, at sinabi niya salita sa pamamagitan ng salita kung ito ang kaso, kung gayon walang masasabi. Oh, nang bumagsak ang boses, biglang itinaas ni Donahue ang kanyang kanang kamay, at nakita ang masamang espiritu sa pagitan ng mundo at ng lupa, na mabilis na pumapasok, at sa wakas ay nakabuo ng isang malaking itim na print ng palad, nagdadala ng walang kapantay na momentum, pumutok patungo kay Daryl. Bigla, nag-ulo ang mundo, tulad ng pagtatapos ng mundo. Daryl, mag-ingat ka. Daryl, pagkakita sa eksenang ito, hindi napigil ang magsigawan nina Dax at Yvette, at sa parehong oras nais nilang magmadali upang tumulong. Ngunit ang distansya ay masyadong malayo upang maging masyadong huli na nararamdaman. Ang takot ng malaking palad na yon, si Daryl ay sumabog din sa isang malamig na pawis. Bago niya ito maisip, mabilis niyang hinimok ang kanyang panloob na lakas na pigilan ang pagpipinta ni Fang Tian ng isang halberd sa harapan niya. Bang, sa susunod na segundo, mariin na sinampal ng print ng palad ang pintura ni Fang Tian, at naramdaman lamang ni Daryl ang isang napakalakas na puwersa na paparating. Pinakawalan niya ang isang huminga, at ang buong tao ay nagulat at lumipad ng higit sa 100 mga metro ang layo, malakas siyang nahulog sa lupa. Bago makipaglaban kay Jack, si Daryl ay nag-ubos na ng maraming panloob na lakas. Sa oras na ito, nakaharap sa mas malakas na Donahue, hindi niya talaga ito napigilan. Daryl, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit kung hindi mo ito tinanggap ng mabuti, huwag mo akong sisihin. Malamig na sinabi ni Donahue, ang katawan niya ay puno ng mga masasamang espiritu, at muling sumabog ang kanyang figura. Napakabilis ng bilis ni Donahue, at walang oras upang makatakas si Daryl. Whoosh, sa kritikal na sandaling ito, nakita ko ang isang payat na figura na nagmamadali, direktang hinaharangan si Daryl, si Bing Yao. Kaagad, itinaas ni Bing Yao ang kanyang kamay at hinawakan si Donahue. Boom, sa isang iglap, dumampi ang mga palad ni Bing Yao at Donahue, at may isang mapurol na panginginig. Sa sandaling ito, umatras ang katawan ni Bing Yao ng maraming mga hakbang, at ang kanyang malamig at magandang mukha ay biglang namutla. Ikaw, naramdaman lamang ni Bing Yao na ang kanyang dibdib ay napapuno. Matapos na patatagin ang kanyang figura, nagtataka siyang tumingin kay Donahue. Ang mukha nito ay puno ng hindi kapanipaniwala. Imposible ito, kahit na nilamon niya ang kapangyarihan ni Pluto, hindi siya ganon kalakas. Alam mo, ang lakas niya ay halos kapareho ng nakaraang Pluto. Sa oras na ito, hindi alam ni Bing Yao na bago nilamon ni Donahue ang kapangyarihan ng Pluto, isinama din niya ang kapangyarihan ng isang 9 na araw na santo, na ang lakas ay mas nakakatakot kaysa sa dating Pluto. Si Donahue ngumiti ng masama. Tumingin siya pataas at pababa kay Bing Yao, at nakangiting sinabi. Bilang dating reyna ng Ming, ngunit nagtatrabaho para sa isang lalaking mainland, nakakaawa talaga. Narinig ko ang iyong lakas ay kasing ganda ng dati. Ang Pluto ay hindi naiiba, pagkatapos ay aalagaan ko ito ng mabuti. Sinabi niya ito, ngumiti si Donahue, ngunit ang kanyang mga mata ay masilaw na kumislap. Naisip ni Donahue tungkol dito, si Daryl ay walang bisa sa pakikibaka, hindi niya ito ma-rate ng maayos, at ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan ay patayin muna ang Bing Yao na ito. Alam mo, ang lakas ng Bing Yao na ito ay hindi gaanong mahalaga, o ang babae ng Hades dati, at dapat na lumabas. Sa susunod na segundo, sumabog ang figura ni Donahue, na nais lamang na umalis si Bing Yao. Mahigpit na kinagat ni Bing Yao ang labi, ng ahas na hindi maging pabaya, sumabog siya upang salubungin si Donahue sa kalagitnaan ng buong lakas. Patayin, sa oras na ito, ang mabangis na labanan sa ibaba ay lalong naging matindi,
malinaw na nakita ni Daryl na ang mga pangunahing sekta ng Master, pati na rin ang nagtatanggol na hukbo ng Longmen Pass, ay napatay, nasugatan, at ang lupa ay ganap na nawasak sa ilalim ng epekto ng hukbo ng kamatayan, na mula ang pula, ang hangin ay napuno ng malakas na dugo. Ang buong Longmen Pass, sa loob at labas, ay halos naging impyerno. Nang makita ang eksenang ito, labis na duguan ang mga mata ni Daryl. Kabanata 3123, ang daan ng langit ay walang kamatayan, ang hustisya ay magpakailanman, lahat kayo ay karapat-dapat mamatay. Isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl, sa susunod na sandali, sumugod si Daryl anuman ang kanyang pinsala ang Fang Tian itinaas ang kanyang halberd. Sa ilalim ng paglukso ng isang nakakakilabot na aura, siyam na mahahabang Scarlet na dragon ang nakita na napapaligiran ng Yufeng. Siyam na dragons ang umakyat sa langit, halos umungal si Daryl, na nakaturo sa hukbo ng kamatayan. Ang pag-akyat ni Jiulong sa langit ay ang unang kasanayang natutunan ni Daryl noong una siyang naging isang magsasaka. Ngayon na sa nakalipas na maraming taon, ang pagkaunawa ni Daryl sa kasanayang ito ay umabot sa antas ng rurok. Sa oras na ito, pininturahan ni Fang Tian ang halberd at sumabog out na may kamanghamanghang lakas. Umungal, ang siyam na mahahabang Scarlet na dragon ay naglabas ng isang dagendong ng mga mapanirang pagsabog ng lupa, tinangay at sinugod sa hukbo ng kamatayan. Sa ilalim ng matinding lakas ng takot, maraming mga mandirigma sa kamatayan ang agad na pinaghiwalay. Nakikita ang eksenang ito, si Jack, na namamahala sa labanan sa di kalayuan, ay mukhang sobrang pangit. Dumating na ang bagong Hades, at ang buong sitwasyon ay halos buong pinagkadalubhasaan, ngunit sa ilalim ng gayong mga pangyayari, isang malaking kahihiyan ang mapapatay ang napakaraming mga namatay na sundalo ni Daryl. Patayin mo ako Daryl, tinitigan ni Jack si Daryl ng malapitan, ang kanyang ekspresyon ay baliw na binaluktot, at sumigaw, dalhin mo siya sa akin, at ang buong Longmen Pass, ang isa ay hindi mananatili, ang isa ay hindi manatili o ang boses ay nahulog, at ang hukbo ng kamatayan ay nagpalabas ng isang nakakagulat na alulong, sumugod tulad ng isang alon, at sa isang iglap ng isang mata, nahuli si Daryl na palibutan. Hanggat may hininga pa ako, ayaw mong pumasok sa Longmen Pass, pula ang dugo ng mga mata ni Daryl, at mahigpit niyang isinukbit ang pinturang halberd ni Fang Tian, at bumagsak na parang baliw. Maraming mga sundalong namatay ang natangay ng Daryl's Fang Tian na nagpinta ng mga halberd bago sila lumapit. Gayunpaman, sa sandaling maitaboy sila ng bahagyang, mas maraming sundalo ng kamatayan ang sumugod ulit, at hindi nila natapos ang laban. Patayin, nakikita ang eksenang ito, ang mga master ng pangunahing sekta ay walang imik, at nahawahan sila ni Daryl, at binago nila ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban, na parabang binugbog ng dugo, at baliw na sinugod ang kaaway. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Akasabay ng mga hiyawan, maraming mga sect masters at tagabantay ng Longmen pa ang nahulog sa isang pool ng dugo, namamatay. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga masasamang espiritu ay hindi magagapi, kaya't hayaan mo akong mamatay. Nakikita ang higit pa at higit na mga kasama sa mga ilog at lawa na nahulog, si Daryl ay buong balisa, umuungol ng ligaw, at itinaas bigla ang kanyang mga kamay. Lahat ng saloobin ay nahihiya. Sa susunod na segundo, ang apat na salita ay sinigaw mula sa bibig ni Daryl na parang kulog. Sa sandaling nahulog ang huling salita, ang hangin sa pagitan ng langit at lupa ay agad na napangit. Isang labis na puwersang lakas, mabilis na natipon, bumubuo ng isang malaking bagyo ng lakas, at nasasangkot sa kaaway. Katya, nakita ko na ang mga sundalong namatay na nahuli sa bagyo ay pinaghiwalay at panangalitan, at ang iba ay nagpanik. Bagaman ang mga sundalong namatay na ito ay walang sariling kamalayan, maaari mo ring maramdaman ang panganib. Lumayo ka, nang makita ang eksenang ito, ang mga pangunahing sekta ay nasa sabik, at maraming tao ang nagsaya. Si Sect Master Darby ay makapangyarihan sure sapat, kamangha-mangha si Sect Master Darby. Sa papuri ng lahat, mapatla ang mukha ni Daryl, ang pinturang halberd ni Fang Tian ay ipinasok sa lupa, inaalalayan ang kanyang katawan, at gumanap ng dalawang stunts, ang panloob na lakas ng Dan Tian ay halos natupok. Para kay Jiusho, pumatay, natuwa, si Dax ang unang nag-react, sumisigaw,
at sumugod sa hukbo ng kaaway na may mahigpit na hawak sa bukas na palakol. Ang mga masters ng pangunahing mga sekta ay sumusunod sa likuran. Gayunpaman, ang lakas ng dalawang panig ay masyadong malaki, at sa isang iglap lang ng mata, marami pang tao ang nahulog sa isang pool ng dugo. Kabanata 3124, sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng hangin ay nagiging mas at mas matindi. Sa itaas ng itim na maulap na langit, ang mga figura nina Donahue at Bingyao ay nagpatuloy sa pag-shuttle at pagbangga. Ang ekspresyon ni Donahue ay nakaka-relax, habang ang mukha ni Bingyao ay mapatla at mahinang nanginginig ang kanyang maisla na katawan. Haha, sa oras na ito, niyugyug ni Donahue si Bingyao ng ilang metro gamit ang isang palad, at ngingiti. Kung naalala ko ng tama, ang iyong pangalan ay Bingyao. Nasipsip ko ang lakas ni Pluto, at ikaw ay Pluto. Isang babae, sapat na ito upang patunayan na tayo ay nakalaan. Kung tayo ay nakalaan, bakit kailangan nating makipaglaban sa kamatayan at buhay? Ayoko nito. Mula ngayon, ikaw ang magiging babae ko. Kapag inookupahan ko si mainland, ikaw ang magiging may bahay ng mundong ito. Paano? Habang nagsasalita, patuloy na nakatingin si Donahue kay Bingyao. Ha, narinig ito, ang magandang mukha ni Bingyao ay napahiya, at sumigaw siya walang hiya. Bilang reyna ng Ming, si Bingyao ay sobrang mayabang at makapangyarihan na kahit ang nakaraang Pluto ay kinilabutan sa kanya. Si Donahue, bakit hindi magagalit? Sa sumunod na segundo, itinaas ni Bingyao ang kanyang kamay, at ang Ice Sword umikot patungo kay Donahue na parang kidlat. Ikshi nararamdaman ang galit ni Bingyao. Hindi man lang nagpanik si Donahue, ngumisi at nagbiro habang mahinahon na tumutugon. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl, na nakikipaglaban sa ibaba, ay mukhang sobrang pangit. Lumilitaw na ngayon na si Bingyao ay hindi kalaban ni Donahue, at ang mga nasasakupan ni Donahue, pati na rin si Jack at ang Million Death Army, ay tila walang pag-asang manalo sa laban na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, napangisi si Daryl at patuloy na kumakaway ng halberd ng Fang Tian. Hindi maalala ni Daryl kung ilang mga mandirigma sa kamatayan ang kanyang itinaboy. Alam niya lamang na matapos na talunin ang mga mandirigma na ito, agad silang bumangon at nagpatuloy na sumali sa labanan. Sa sitwasyong ito, unti-unting hindi nagawa ni Daryl ang nais niya. Daryl, mamatay ka na. Sa sandaling ito, si Jack, na naghahanap ng mga oportunidad sa di kalayuan, biglang sumigaw at tumingin sa likuran ni Daryl. Punch, isang iglap, dumyugo ang dugo. Daryl, pagkakita sa eksenang ito, si Dax, sa hindi kalayuan, at si Yvette lahat ay bulalas, isa-isa na nagalit. Galit na galit din si Daryl, hindi niya inaasahan na kasuklam-suklam si Jack kaya't nagpinta si Fang Tian ng isang halberd at tinangay ito at direktang inalag si Jack pabalik. O gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakapalibot na mga sundalo ng kamatayan ay sumisigaw at sumugod, at ang buto na kutsilyo sa kanyang kamay ay sinaksak muli si Daryl. Punch, halos maubos ni Daryl ang kanyang panloob na lakas, tuluyang hindi makaiwas, isang dosenang mga kutsilyong buto ang dumaikit sa kanyang katawan, sinabog ang dugo, at tuluyan siyang naging isang lalaking duguan. Sa wakas, hindi ito napigilan ni Daryl, at bumagsak bigla sa lupa, ang kanyang buong katawan ay walang tigil na pagdurugo, at ang kanyang mukha ay sobrang hina. Daryl, humawak ka Daryl, ayos ka lang nagulat sina Dax at Yvette, at malapit na silang sumugod habang sumisigaw. Gayunpaman, ang nakapaligid na mga sundalo ng kamatayan ay tila walang katapusan, itinaboy ang isang pangkat, at higit na nagmamadaling pasulong, hindi na talaga sila maaaring sumugod pa kay Daryl. Si Yvette ay isang matigas na babae, nakita ang sobrang pinsala ni Daryl, at hindi siya nagmadali upang tumulong, napahawak ang kanyang puso, at patuloy na pamatak ang luha. Pakikinig sa sigaw ni Yvette at pagsigaw ni Dax, medyo namasa ang mga mata ni Daryl, at kasabay nito, ang puso niya ay lubos na desperado. Sinubukan ko ang aking makakaya, Kabanata 3125, talagang sinubukan ang aking makakaya. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga si Daryl ng mahabang buntong hininga at dahan-daang ipinikit. Kumpletong kawalan ng pag-asa sa aking puso, Daryl, Great Sage. Gayunpaman, sa oras na ito,
mayroong isang malakas na sigaw mula sa malayong abot tanaw. Naririnig ang mga pagsigaw, alinman kay Daryl o Dax, lahat ay nag-refresh at tumingin sa kanila ng sunod-sunod. Sa pagtingin na ito, natigilan ang lahat, nakita ko na ang isang hukbo ng daan-daang libo ay mabilis na darating. Sa hukbo na ito, ang bawat kawal ay nakasakay sa isang itim na kabayo, nakasuot ng itim na pulang nakasuot, at may hawak na isang mahabang kutsilyo. May nakapansin na ang mahahabang kutsilyo ng mga sundalong ito ay naiiba mula sa ordinaryong mahabang kutsilyo. Ang mga talam ay mas malawak at mas mahaba, na may isang malamig na ningning. Ang ikinagulat pa ng lahat ay ang bawat sundalo sa hukbo na ito ay may malinis na kutis at halatang hindi buhay. At sa kalagitnaan ng harap ng hukbo na ito, isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ay napakahusay. Ito ay si Chester. Totoo na pinangunahan ni Chester ang Dagwang Buddha Army na natagpuan sa Yungib bago, kalahating araw na ang nakakalipas, si Chester ay bumalik sa lupa kasama ang Dagwang Buddha at nalaman na pinangunahan ni Jack ang hukbo ng kamatayan upang salakayin ang Southern Cloud Continent, kaya't siya ay nagmadali. Kuya Chester, haha, Kuya Chester, hindi ka talaga patay, hindi ka patay. Nang makita si Chester na lumitaw, si Daryl ay nasa sabik nang hindi siya makapagsalita sa kaba. Tumulo ang luha ni Dax sa sobrang kaba, ang master ba ng palasyo ng panitikan isang kakatwang hukbo. Kasabay nito, ang mga pangunahing sekta ay bobo rin, nakatingin sa madugong Buddha na mabilis na dumating, na bigla. Malinaw nilang naramdaman na ang nakamamatay na aura ay sumabog mula sa dugong-dugo ng Buddha na halos tinakpan ng kalangitan, at napakahirap na sipain ng mga tao. Ano ang mas nakakatakot? Walang buhay na tao sa hukbo na ito. Si Chester ba si Donahue, na nakikipaglaban kay Bingyaw ng mabangis sa himpapawid, ay nakasimangot sa sandaling ito, nakatitig ng mabuti kay Chester, at nabigla din. Ano ang sitwasyon saan nakuha ni Chester ang gayong hukbo? Sa isang iglap lang ng mata, si Chester ay sumugod na sa harapan kasama ang Dagwang Buddha. Sa sandaling ito, nang makita ang estado ni Daryl at Dax, ang mga mata ni Chester ay namula ng dugo. Nakita kong si Daryl ay tinusok ng mga kutsilyo ng buto sa buong paligid, halos naging isang taong duguan at si Dax ay puno ng dugo. Ang Dagwang Buddha ay nag-utos na patayin ang hukbo ng kamatayan para sa akin, na hindi iniiwan ang isa. Walang natitira, ang mga mata ni Chester ay labis na dagwang pula, at muntik na siyang umungal. Sa pagtanggap ng utos, ang mga sundalo ng Blood Buddha ay maaaring mapabilis ang kabayo at magmaneho diretso sa battlefield tulad ng isang matalim na espada. Sa isang iglap lamang ng mata, nasira ang pagbuo ng hukbong kamatayan. Kaagad pagkatapos, maraming mga sundalong namatay ang tinamaan ng mga dagwang kabayo, at hindi nila napigilan, pinag-uusapan kung saan, kahit na ang parehong army ng kamatayan at ang mga sundalong duguan ng Buddha ay patay. Halos magkalayo ang mga ito sa mundo kumpara sa kanilang kagamitan at lakas. Wala pang isang minuto, ang hukbo ni Jack na milyon-milyong pagkamatay ay ganap na magulo sa ilalim ng epekto ng madugong Buddha. Nang makita ang eksenang ito, ang mga masters ng pangunahing mga sekta, habang nagulat, ay nasa sabik din at puno ng kagalakan. Ginawa mo. Sa hangin, ang ekspresyon ni Donahue ay sobrang pangit. Chester, sa susunod na segundo, tinitigan ni Donahue si Chester, at malakas na sinabi kailangan mong lumaban sa akin. Si Chester ay tumingin kay Donahue, matuwid Donahue, hindi ako laban ikaw at lalabanan mo ang buong mainland. Alam kong magiging ganito ngayon, sinabi kong walang makaliligtas sa iyo mula sa purgatorio. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Chester ay tumalas bago pa tayo nagkaroon ng mga hinaing, ngunit sinaktan mo ako. Kapatid, bibigyan kita ng bayad sa dugo ng iyong mga utang. Kabanata 3126, hahaha narinig ito, tila narinig ni Donahue ang biro, at tawa ng tawa hanggang sa langit hayaan akong magbayad para sa aking dugo. Chester, hoy Chester, nakalimutan mo ba, ginawa kang messenger ni Pluto, at si Pluto ay mayroong isang kontrata ng kaluluwa, ang buhay at kamatayan ay nasa kontrol ni Hades. At ngayon, inubos ko ang kapangyarihan ni Pluto, sa halip ay naging bagong Pluto, ibig sabihin, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa kamay ko na. Matapos bumagsak ang boses, si Donahue ay sumilaw sa isang ilaw ng kanyang mga mata,
at binasa ang isang serye ng mga sumpa kay Chester. Ang sumpa ay mabilis at kagyat, at lahat sa tenga. Puff! Sa sandaling ito, ang puso ni Chester ay umiling, at isang masiglang dugo ang damaloy at bumagsak sa lupa, patuloy na nanginginig. Ano nang makita ang eksenang ito, maging si Daryl o Dax at iba pa, lahat sila ay nabigla, at sabay na hindi masabi ang pag-aalala. Kaagad pagkatapos, tiniis ni Daryl ang sakit sa kanyang katawan at agad na sumugod kapatid Chester. Kumusta ka, kapatid Chester? Tulad ng sinabi niya, susuportahan na niya si Chester. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Chester ang mga salita ni Daryl, malamig ang kanyang buong katawan, hindi niya mapigilan ang panginginig, at labis na walang ulirat ang kanyang ekspresyon. Pawis na pawis si Daryl, at hindi siya naglakas loob na kumilos ng madali. Daryl, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Bing Yao na sumigaw kay Daryl ito ang soul-extinguishing curse. Gamitin ito upang harangan ang kanyang tainga at sabay na gumamit ng panloob na puwersa upang protektahan ang kanyang puso, kung hindi, sa madaling panahon ang kaluluwa ay lilipad. Tulad ng dating Ming Empress, alam na alam ni Bing Yao kung ano ang binasa na baybay na Donahue, at alam din niya kung paano ito basagin. Panloob na puwersa narinig ito. Tuwang-tuwa si Daryl, ngunit nagkaproblema siya sa susunod na segundo, at halos maubos ang kanyang panloob na lakas. Paano siya makakatulong? Daryl, halika na. Sa sandaling ito, si Yvette at maraming mga masters ng sekta ang sumugod, na hinihimok ang kanilang panloob na puwersa, pinagsanggalang ang puso ni Chester, at sabay na humahadlang sa kanyang tainga. Ginawa mo, nang makita na ang kanyang sariling pamamaraan ay mabilis na basag, galit na galit si Donahue, at malamig ang paningin kay Bing Yao. Ingatan mo lang ang iyong negosyo. Matapos bumagsak ang boses, sumabog si Donahue at hinampas ng palad si Bing Yao. Sa oras na ito, si Bing Yao ay nakakain din ng maraming lakas sa nakaraang laban. Sa oras na ito, nakaharap sa pagsabog ni Donahue, madali lamang siyang tumugon, at makalipas ang ilang segundo, tuluyan na siyang napigilan. Tutulungan kita, hindi kinaya ni Dax, at sumigaw. Sumabog ang figura at sumugod kay Donahue. Whoosh whoosh. Pagkatapos, 12 ng mga sect masters din ang sumabog upang matulungan si Bing Yao at makitungo kay Donahue. Bago pa mapalibutan ang mga master ng pangunahing sekta ng hukbo ni Jack na milyon-milyong pagkamatay, hindi sila makalabas sa kanila. Sa oras na ito, ang pagkabuo ng hukbo ng kamatayan na binugbog ng duguan ng Buddha ay nag-ulo, at lahat ay biglang pinahinga ng pressure. Haha, pagkakita kay Dax at ng maraming mga masters na nagmamadali, si Donahue ay nagmumura, at walang pakialam na sinabi, sa iyo lamang mabangong mga isda at hipon, karapat-dapat ka ring makipag-away sa akin, dahil kailangan mong mamatay. Tutuperin ko ikaw, nang bumagsak ang boses, isang sumisindak na aura ang sumabog mula sa katawan ni Donahue, at ang paligid ng hangin ay tila nagwawalang saglit. Basag, sa susunod na segundo, dahan-daang itinaas ni Donahue ang kanyang kanang braso, hawak ang isang itim na kadena na bakal sa kanyang kamay. Ito ang kadena ng Pluto ng dating Pluto. Matapos malunok ni Donahue ang kapangyarihan ni Pluto, nahulog sa kanya ang kadena ng Pluto. Pagkalabas pa lang ng kadena ng Underworld, biglang napuno ng itim na ambon ang buong mundo. Tumawag ka, sa sandaling ito, hindi mahalaga na si Daryl o ang mga tao sa paligid, lahat sila ay pinagpapawisan para kay Dax. Kabanata 3127. Bagaman si Dax ay mayroong Sky Axe sa kanyang kamay, si Bing Yao ay ang queen pa rin ng Ming, ngunit hindi siya kalaban sa isang napakalakas na Donahue. Sa parehong oras, sina Dax at Bing Yao lahat sa kalagitnaan ng hangin ay mukhang solemn na, Great Sage. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Daryl at sinigawan si Dax. Pumunta ka sa gilid ni Bing Yao, pupunta ka sa Jiangnan at iba pa. Naririnig ang tawag. Bing Yao, Dax at ang iba pa ay hindi nag-atubiling lumipat, nagkalat sa paligid, at pinalibutan si Donahue. Formation lihim na nakakunot ang noo ni Donahue, at pagkatapos ay masungit na sinabi. Nais mo akong bitagin sa isang maliit na formation, Daryl, masyado kang walang muwang. Bumagsak ang boses, at sumabog ang figura ni Donahue, naalag ang kadena ng Underworld, at siya ay malapit ng singilin paglabas. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Donahue ay sina Bing Yao at Dax, sa ilalim ng utos ni Daryl, na malapit na nagtulungan, at ang pag-atake ay madaling hadlangan ng kanilang kooperasyon.
Sumabog si Bing Yao patungo sa harap, ilang sandali, inis na inis si Donahue, at sumubok ng ilang beses pa, ngunit hindi na lumabas. Oh, ang hiniling ni Daryl na i-deploy ni Dax ay eksaktong formation na tinawag na Universe Promise Formation. Ang formasyong pangako ng universo ay isa sa pinakamalakas na formation sa mga tala ng formasyong Baiki God. Napakahirap ng mga hinihingi ang mga taong bumubuo sa pagbuo ay dapat may kakayahang tumawid sa Tribulation Realm, kaya't si Daryl ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na i-deploy. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng mainland, napakahirap makahanap ng isang dosenang masters na tumawid sa Tribulation Realm. Ngunit ngayon, sina Bing Yao at Dax at iba pa ay sama-sama na nakikipaglaban kay Donahue, at ang bawat isa sa kanila ay nasa itaas ng Tribulation Realm, na naaayon lamang sa mga iniaatas ng Universe Promise. Few ang mabangis na labanan sa kalagitnaan ng hangin ay nagpasaya sa maraming tao sa ibaba. Ang gayong mabangis na labanan ay isang bihirang pakikipagtagpo sa loob ng 1,000 taon. Gayunman, si Donahue ay natrap sa Chenkun Promise Formation at hindi ito makalabas. Mukhang dehado siya. Sa katunayan, ang Dax na bumuo ng formation ay lihim ding nagreklamo dahil masyadong malakas ang lakas ni Donahue. Ang magkasanib na paglaban ay bahagyang naharang, ang mas maikli ang oras ay, mas matagal ang oras, mas maraming magiging labis. Pagkatapos ng lahat, pinagsasama ni Donahue ang lakas ng Pluto at Langshan Saintes, at ang lakas ay walang katapusan. Makalipas ang 10 minuto, maliban kay Bing Yao, Dax at iba pa, lahat sila ay mukhang mapatla. Hindi matuloy ng ganito, natuklasan ito, lihim na nababalisa si Daryl. Whoosh sa sandaling ito, sa kalangitan na hindi kalayuan, 12 ng mga numero ang lumipad, lahat ay nakasuot ng pula, at ang ulo ay kaaya-aya, tulad ng isang engkanto, ngunit may pagmamalaki sa kanyang mukha. Si Laura at ang alagad ng Holy Fire Palace, pinag-uusapan, pinangunahan ni Jack ang hukbo ng kamatayan upang salakayin ang Southern Cloud Continent. Kumalat ang balita sa buong mainland, matapos malaman ito ni Laura, hindi niya balak na suportahan ito. Ito ay lamang na sila ni Daryl ay may espesyal na ang ugnayan sa pagitan ng buhay at kamatayan dahil sa Chaos Yin at Yang Pearl. Karamdam na nasa peligro si Daryl, agad na sumugod. Daryl, pagdating niya komplikado ang mga mata ni Laura, at sinabi kay Daryl okay ka lang. Nang makita si Laura na paparating, pinisil ni Daryl ang isang ngiti okay lang, hindi ako mamamatay. Ano ang gagawin mo? Ang tono ay walang kabuluhan, sa totoo lang, wala sa mood si Daryl na magbiro tungkol sa sitwasyon sa harap niya. Ngunit hindi niya mapigil ang gustuhin na asarin nang makita niya si Laura. Ha, narinig ito, namula ang mukha ni Laura, at pinandilate niya si Daryl ng isang galit na tingin mabuti pang mamatay ka. Ang Daryl na ito ay nasugatan ng ganito, at madulas ang dila niya. Ito nang makita ang eksenang ito, ang lahat sa paligid ay natigilan din, at ang kanilang mga mata ay komplikado. Ano ba, hindi ba magkaaway sina Laura at Daryl? Bakit ka nanliligaw ngayon tulad ng isang kalaguyo? Kabanata 3128, Daryl, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Donahue sa kalangitan na yayain si Daryl. Hindi ka makakatakas sa pagmamahal ng mga bata sa buhay na ito. Ang mga kadena ng banal na tao ay napaka-maaasahan, ang boses ay nahulog, at ang kadena ng underworld sa kanyang kamay ay kumaway, at ang hangin sa paligid nito biglang napunit, bang bang bang, kaagad pagkatapos, mayroong isang tunog ng panginginig ng boses, at ang pagbuo na binuo ni Bing Yao at Dax at iba pa ay biglang nagpakita ng ilang mga bahid, at tila hindi ito mapigilan. Nakikita ang eksenang ito. Ang mga masters ng sekta sa ibaba ay nagulat, at sa parehong oras, medyo desperado sila. Bing Yao, Dax, ang bawat lakas na ito ay napakalakas, sa oras na ito hindi sila maaaring sumali sa mga puwersa upang labanan si Donahue, ang labanan ba na ito ay talagang magtatapos sa kalungkutan. Sa kawalan ng pag-asa, maraming tao ang nagsimulang umatras sa kanilang mga puso. Laura, gayunpaman, sa sandaling ito, huminga siya ng malalim at sumigaw kay Laura. Pagkatapos, kasama ang mga daliri sa lupa, lumipad siya sa kalangitan. Sa sandaling ito, si Daryl ay mukhang matigas, at sa ilalim ng pag-uudyok ng panloob na puwersa, isang itim na butil ang dahan-daang samubo mula sa kanyang dantian. Ito ay ang Chaos Yangzu. Oo,
Si Yufeng ay medyo desperado sa sitwasyon bago siya, ngunit nang dumating si Laura, iba ito. Ang dalawa ay may koneksyon sa kamatayan, hanggat ang Chaos Yin Yang Pearl ay naisaaktibo ng sabay, ang labanan ay maaaring baligtarin. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Yin Yang Pearl ay, ang fetish bago buksan ni Pango ang mundo. Si Donahue, na nanalo at natalo ay hindi totoong totoo. Isang nagyayelong tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl. Sa oras na ito, sa ilalim ng kapangyarihan ng Chaos Yang Pearl, ang panloob na puwersa ng dantian ni Daryl ay kumpletong inilabas, tulad ng isang ordinaryong tao. Pagkakita sa eksenang ito, nagulat ang lahat. Ano ang gagawin ni Daryl na babaliw ka ba? Ang itim na butil, anong uri ng banal na bagay, ang maaaring sumabog sa sobrang kakilakilabot na kapangyarihan? Habang tinatalakay, maraming mga mata ng mga tao ang mahigpit na nagtipon. Sa itaas ng magulong sunog na butil sa harap ni Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa. Kahit si Donahue ay natigilan, at pagkatapos ay tumawa. Ano nais mo ba akong labanan ng husto? Mayroon ka pa bang lakas na ito? Nang sinabi niya ito, tinitigan ni Donahue ang Chaos Sun Pearl, labis na naguluhan. Ang isang solong bead ay maaaring sumabog sa isang napakalakas na aura, mukhang minaliit noon si Daryl, gayunpaman, kung ano ang mas nagulat kay Donahue ay darating pa rin, whoosh, ngayon ko lang nakita sa sigaw ni Daryl. Kinagat ni Laura ang kanyang labi, ang kanyang figura ay lumipad ng mataas sa langit. Pagdating niya sa tabi ng Daryl, hinihimok siya ng panloob na puwersa ni Laura na makita ang isang nakasisilaw na puting ilaw na kumikislap, at pagkatapos, isang puting butil ang mabilis na nakakubkob. Ito ay ang Chaos Yin Zhu. Ito ba ay isa pang butil nang makita ang eksenang ito? Kapwa si Donahue at ang mga tao sa ibaba ay lihim na nagulat. Lalo na si Bing Yao, nanginginig ang kanyang maesla na katawan, nakatingin ang mga mata kay Laura, nagtataka at naiinggit sa kanyang mga mata. Ito pala ang Chaos Yin Pearl ay nasa babaeng ito. Lahat ng tao sa paligid, kasama na si Donahue, ay hindi alam kung ano ang Chaos Yin Yang Orb, ngunit si Bing Yao, na reyna ng Ming, ang pinaka nakakaalam. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mundo ay hindi naghahati-hati, at ang mundo ay nasa gulo. Sa kaguluhan na ito, ipinanganak ang dalawang kwintas, isang yin at isang yang, na naglalaman ng kataas-taasang likas na espiritual na kapangyarihan. Nang maglaon, dinala sila sa bag ng Nuwa Empress, sinasabing iyan, ang pagsasama ng lakas ng dalawang kwintas ay maaaring sumabog ng kapangyarihan upang sirain ang mundo. Bing Yao, Great Sage, nagkakalat ka, nang lihim na nagulat ang lahat, sumigaw si Daryl, at kasabay ng pagsama kay Laura, na tuluyang hinihimok ang lakas ng Chaos Yin Yang Pearl. Narinig ito, sina Bing Yao, Dax at iba pa ay hindi nag-alinlangan, at agad na ikinalat ang kanilang mga figura at ikinalat sila. Kabanata 3129, lumayo ka, sa sandaling ito, sa Chaos Yang Pearl at Chaos Yin Pearl, sumabog ang dalawang sinag ng ilaw, isang itim at isang puti, at pagkatapos ay nagtipon-tipon upang makabuo ng isang nakasisilaw na sinag ng ilaw na nahulog mula sa kalangitan at direktang sumabog patungo sa Donahue. Mula sa malayo, ang sinag ng ilaw ay palm unit sa buong mundo, tulad ng isang malaking taybak, hindi magagapi at nakakatakot. Sa parehong oras, ang langit ay nagbabago, ang mga bituin ay eclipsed, at ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa ay pumutok ng isang nakakatakot na bangin. Ngunit hindi ko sila narinig, lumulutang sa hangin, napapikit ng mariin. Sa wakas, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Daryl, umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa ibaba ay palpitated, at sabay na labis na nasa sabik. Ano ang isang nakasisindak na puwersa upang mabuo ang gayong eksena kung hindi mo ito nakikita ng iyong sariling mga mata? Sino ang makapaniwala dito? Donahue? Mamatay para sa akin sumakabilang buhay sa kamatayan. Sa sandaling ito, si Daryl at Laura sumigaw ng sama-sama, at ang Chaos Yin at Yang Pearl Power Condense na may iwan ng tibak, at dumating sa harap ng Donahue. Nagulat si Donahue, at bago iniisip ito, dali-dali niyang winagayway ang kadena ng Underworld upang labanan. Boom! Isang matalim na espada ang sumabog sa kadena ng Underworld, isang sumisindak na enerhiya ang sumabog, at ang buong Longmen Pass ay binabalutan ng isang nakasisilaw na ilaw. Habang nagniningning ang ilaw, nakita ko ang figura ni Donahue,
Nagulat at lumipad ng higit sa 1,000 metro, at sa wakas ay lumapag sa ilang na may mahina at nahihiya na ekspresyon. Kahit na may kapangyarihan siya sa Pluto, hindi niya mapigilan ang pinagsamang puwersa ng Chaos Yin at Yang Pearl. Pagkatapos ng matinding labanan ngayon, si Donahue ay natupok ng maraming kapangyarihan ni Bing Yao at Dax at iba pa. Puff, sa parehong oras, sina Daryl at Laura sa kalagitnaan din ng hangin ay nakarating din, na nakakagulat ng ilang mga hakbang upang patatagin ang kanilang figura. Pinasisigla ang Chaos Yin at Yang Pearl, ang panloob na puwersa nina Daryl at Laura ay naubos, at sila rin ay labis na mahina. Sa partikular, si Daryl ay napakahina na halos hindi siya makatayo. Marahas siyang nakikipaglaban noon, at pilit niyang ginamit ang lakas ng Chaos Sun Pearl. Kung ito man ay panloob na puwersa o espiritual na lakas, ito ay ganap na sakuna, at tumagal ng hindi bababa sa 1 buwan upang mapagaling. Sa sandaling ito, ang lahat ng naroroon ay natigilan, hindi makapagpabagal ng mahabang panahon. Panalo ba ito? Ano ang mga kasanayang sumabog ngayon sina Daryl at Laura? Napakagulat nito, hindi ito narinig. Buti, napakagaling, Daryl, kung swerte ka ngayon, magkakaroon tayo ng oras sa paglaon. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Donahue, ang mga mata ay tulad ng mga makamandag na ahas, nakatingin kay Daryl, at pagkatapos ay sumigaw kay Jack. Umatras, boses ay nahulog, ang figura ni Donahue ay kumislap, lumipad sa makapal na itim na ambon sa hangin, at nawala sa paningin ng lahat sa isang iglap ng isang mata. Umatras sigaw ni Jack nang walang pag-aalangan, at tumakas sa malayo kasama ang hindi nabuong hukbo ng kamatayan. Nang makita ang eksenang ito, lihim na huminga si Daryl ng maluwag, sa wakas ay napaatras ang isang malakas na kaaway, hindi ito madali. Umungol sa kanyang puso, nais ni Daryl na tumayo, ngunit wala siyang lakas sa kabuuan, at nadapa lang siya sa lupa. Daryl, nakikita ang eksenang ito, kung si Yvette o Dax at iba pa, lahat sila ay bulalas at dali-dali nilang pinalibutan. Pagdating niya, niyakap ni Yvette si Daryl, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kumusta ka, okay ka lang? Umiling si Daryl. Okay lang ako. Matapos mag-isip ng isang bagay, binaling ni Daryl ang kanyang ulo. Tumingin, sinulyapan niya si Chester, na nakoma. Mabilis, tingnan natin kung ano ang nangyari kay Brother Chester. Kabanata 3130, lahat ay nagmadali upang suriin. Nakita ko na si Chester ay hindi na nanginginig sa oras na ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit, at nahimatay pa rin siya. Nakikita ang sitwasyong ito, lahat ay walang magawa. Lalo na si Daryl at Dax ay mas nabalisa pa, matapos ang labis na paghihirap, dapat wala ng gulo. Huwag biglang pagkatakot sa sandaling ito, Bing Yao dahan-dahan lumakad sa paglipas at tumingin kay Chester sa sitwasyon at nagsabi. Ang kanyang kaluluwa ay napinsala sa pamamagitan ng soul curse lang ngayon, pero walang mag-alala tungkol sa kanyang buhay pagdinig na ito. Agad na kumalas si Daryl, at pagkatapos ay hindi mapigil ang magtanong. Nga pala, ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan nila ni Donahue. Bago siya natapos sa pagsasalita, nag-ambala si Bing Yao ng isang chuckle. Ang kontrata ng kaluluwa ay walang mahusay. Malulutas ko ito. Ngunit magtatagal, mahusay, tuwang-tuwa si Daryl, at mabilis na tinanong kay Dax at iba pa na dalhin si Chester sa Longman Pass, at makipagtulungan kay Bing Yao upang payagan siyang tratuhin ng mabuti si Chester. Nang maglaon, si Daryl at ang pangunahing mga sekta ay pumasok din sa Longman Pass upang magsaka. Sa susunod na 2 araw, pinag-aaralan ni Daryl ang paggalaw nina Donahue at Jack habang siya ay naglilinang sa sarili. Marahil ang labanan ay malubhang napinsala, at si Donahue ay hindi nakakita ng mga bagong kilusan. Sa tulong ni Bing Yao, ganap na natanggal ni Chester ang kontrata ng kaluluwa, ngunit ang kanyang katawan ay mahina at kailangan niyang magpatuloy sa paggaling. Kasabay nito, sinagasan ni Daryl ang milyon-milyong tropa ni Donahue sa Longman Pass at kumalat sa buong mainland sa loob lamang ng 2 araw. Nasa sabik si Long Yaotian na malaman ang balita at kaagad na nagpadala ng isang espesyal na utos sa Longman Pass. Ipahayag ang pasasalamat. Sa 3 araw, nagdala ang messenger ng maraming kayamanan at regalo upang bisitahin ang Daryl sa Longman Pass. Sa sandaling ito, sa restroom, tiningnan ni Daryl ang maraming nakapagpapagaling na elixir sa harap niya na may kalmadong ekspresyon.
Sa harap niya, ang espesyal na envoy na ipinadala ng pamilyang imperyo ng South Cloud ay gumalang na tumabi. Sa pagkakataong ito ay nagawa ko ng hawakan ang Longmen Pass, salamat kay Sect Master Darby. Nagbigay ng papuri ang messenger, ngumiti si Daryl, at pagkatapos ay tinanong. Gusto kong tanungin ng espesyal na envoy, bakit hindi mo nakita ang prinsesa habang binabantayan ng Longmen Pass sa oras na ito? Hanggang sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Queen Silong at ang Empress ay pareho kinulong ni Long Yaotian, ito ang utos ay nagatubili. At sinabi na nakakahiya ito, si Quincy ay hindi na panganay na prinsesa, at ang emperador ay napilitan ding tumalikod maikling sabi nito, sa wakas, gaanong sinabi ng messenger, sino ang mag-aakalang ang kanilang mga kapatid na babae ay magiging masunurin sa kanilang mga tungkulin. Bilang isang reyna, ang kapatid na babae ay buntis ng isang sanggol, at sinabi mo, kung kumalat ang bagay na ito, ang pamilya ng hari ay ano ang mukha. Sa bagay, nagpa siya ang iyong kamahalan na magparada sa imperial na lungsod pagkalipas ng 3 araw at tanungin ang publiko sa kanilang mga kapatid. Ano narinig ito? Nanginginig ang puso ni Daryl, naramdaman lamang niya ang pagbas ng kanyang utak, at tuluyan siyang natigilan. Sapagkat ang reyna ay nagdadalang tao ng isang bata, at si Quincy ay kapwa pinapasok sa bilangguan. 1 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ako ng isang gabi kasama ang Queen, at isa pang gabi ng hapunan sa tagsibol 2 buwan na ang nakakalipas. Maaaring ang bata sa kanyang tiyan ay kanyang sariling anak oo, dapat pag-aari niya ito. Sa pag-iisip nito, hindi nakaupo si Daryl, matapos ang oras na ito, pagkatapos ng pag-alis ng utos, tinawag ni Daryl si Yvette lahat upang magpatuloy sa pagbantay sa Longmen Pass, habang siya ay nagmamadali sa South Cloud Imperial City. Sa kabilang panig, South Cloud Imperial City, ang langit ay kulay abo, kasing nalulumbay at mabigat sa kalooban ng isang tao. Sa kanlurang gate ng Imperyo Palasyo, daan-daang mga gwardya ang nagtipon sa oras na ito, at pinagsasama nila ang 2 sasakyan sa bilangguan. Sa 2 kotse sa bilangguan, si Quincy at ang Queen ay na-detain ayon sa pagkakakilanlan, ngayon ang araw ng kanilang mga kapatid na babae upang magparada, bilang kataas-taasang pinuno ng Southern Cloud Continent. Lihim na nagkaroon ng anak ang emperador sa isang lalaki, ang bagay na ito ay kumalat sa buong lungsod ng imperial. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ng kanlurang pasukan ng palasyo ay masikip sa mga taong nanunood ng kaguluhan.